Sabi ni Win Gatchalian at lahat ng kanyang mga taga-suporta, dahil daw siya ay kinilala ng Kamara, ng opisina ng Presidente, ng Land Bank, at pinapalakpakan at hinihiyawan daw nung pag siya ay ini-introduce at Senate President pro tempore. Ibig sabihin daw nito siya ay tinanggap na ng lahat. At siya na ngayon talaga ang totoong Senate President. Tama ba sila dito? Pag-usapan natin yan. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ngayon, full blast ang propaganda ng Malacanang upang itulak si Win Gatchalian na di umano ay totoong Senate President. Dahil nga daw yan, sabi ni Win Gatchalian, siya ay kinilala ng Office of the President, ng Kamara, at pati daw yung mga pirma doon sa bangko, siya na ang pumipirma. At yung may control siya ng OSAA. Basically, sinasabi niya dito, I have operational control, therefore, I am the Senate President. Well, paano nagagawa ni Win Gatchalian na meron siyang operational control? Well, ang basihan lang naman po niya dyan ay hindi po batas. Ang basihan po niya dyan ay yung kanilang pambubuli, yung paggigiit na siya ang tunang may control ng Senado sa pamamagitan ng pag-agaw ng kapangyarihan. Hindi po dahil meron siyang legal na basihan, kundi ito ay kanyang tahasang inagaw. Papaano niyang naisakatuparan ng pang-aagaw na ito? Well, unang-una dahil nga doon sa sinabi niyang may suporta siya ng Malacanang. Pag may suporta ng Malacanang, may suporta ng pulis, may suporta ng NBI, at presumably, we are yet to know, ito ay may suporta ng mga sundalo. Ang kailangan lamang naman sa pag-enforce ng isang adhikain o ng posisyon ay ang mga armas na nakaback up sa iyo. Kaya nung panahon ng martial law ni Ferdinand Marcos ay kanyang naipasara ang Senado, ang Kongreso, pwedeng ikulong kahit na sino. Lahat yan ay nagagawa nila only because they have full control of the police and the military. Kasi meron silang armas. At tayong mga sibilyan, wala niyan. At bawal nga yan. Kanya nga nagkaroon ng pagtaas noon ng sentimiento pabor sa kilusan, armadong kilusan ng New People's Army and Communist Party of the Philippines. At yan din po ang inaabangan talaga noon ng mga komunista. Actually, they were actually supporting na si Ferdinand Marcos ay magdeklara ng martial law. Kasi sa kanilang sapantaha, kapag nagdeklara ng martial law si Ferdinand Marcos, senior noon, ang mga tao ay mag-aaklas at lalapit lalo sa mga armadong pakikibaka na pinangungunahan noon ng mga NPA. And that was their political theory. And up to now, ganun pa rin ang political theory ng mga NPA na lahat ng kaguluhan nito, yung pagpagigiit na ito ng Malacanang na gumamit ng armas para influence ang decision making ng mga tao at ng pulisiyang i-implementa. Sa tingin ng mga NPA, ito ay nakakatulong sa kanila because it is frustrating the people. And that is exactly what is happening. Nafo-frustrate po ang mga tao dito sa ginagawa ng Malacanang. At baka po, dumating yung panahon, baka nga, magkatotoo yung sa pantaha ng mga NPA na dumating tayo doon sa armadong pakikibaka. So makikita nyo yung pattern na ito ng panahon ng senior, Marcos Sr. at ng Marcos Jr. Parehong-pareho ang kanilang ginagawa. Ang nakakalungkot dito, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga supposedly ay mga progressives na dapat ay nag-aral naman ng kanilang kasaysayan ay parang hindi naiintindihan kung anong nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. That is why ang mga taong kagaya ko at yung mga iba pa na naniniwala sa turo at aral ng kasaysayan ay kailangan tumayo at manindigan sa panahon na ito. At kahit na po at the risk of serious repercussions on our part ay ihahayag natin ang totoo kasi to be silent is not an option dahil nakita na natin ito naranasan na natin ito noon. Isa tayong hangal kung tayo ay tatahimik na muli at hahayaan natin na dumating ito muli doon sa sitwasyon na yan. Alam na natin ang ending nito. Magkakaroon ng consolidation of forces sa iisa na namang individual at dahil may pagpayag ng karamihan
tayong lahat ay voluntaryo magsusuko ng ating mga karapatan. At yan ay hindi natin dapat gawin sa kasalukuyan. Ang paggamit ng armas at mga puwersa na ito para isulong ang isang bagay na labag sa ating konstitusyon ay hindi po makatarungan. At yan ay sumasalungat sa bawat turo ng kasaysayan, sa mga bagay na atin ang naranasan. Hindi palakpak, hindi ang recognition ng Malacanang o ng Kamara ang nagsasabi kung tama kayo o mali. Yung batas, yung konstitusyon. At sa batas, sa konstitusyon, malinaw na malinaw, hindi si Sherwin Gatchalian ang Senate President. Alam niya yan. Alam niya ng Malacanang, ng House of Representatives. Alam din ito ng mga pink at ng mga dilaw na ngayon ay pumapalakpak pabor kay Sherwin Gatchalian. Pero sa inyong kahangalan, gusto nyong isama kaming lahat ng mga sambayan ng Pilipino. Sa kahangalan na ito, wag lang maiupo si Cayetano bago magkaroon ng impeachment. This is desperate time sa panahon po ng mga administrasyon ng pink, ng dilaw, ng mga NPA na nagsama-sama laban sa isang individual kay Sara Duterte. At sa sitwasyon na ito na meron tayo sa kasalukuyan, ang aral ng kasaysayan ay malinaw. Pag hindi kayo tumindig ngayon, pag hindi nyo nilabanan ng ganitong sistema, tayo rin bandang huli ang magbabayad dito. Hindi palakpakan, hindi ang recognition ng Malacanang ang kailangan. Sa totoo lang, ito lang ang Senado na nakita ko since the EDSA Revolution or even prior to EDSA Revolution na tuwang-tuwa na pinangangalandakan na sila ay tuta ng Malacanang. Itong BBM-12 na ito, nakakahiya kayo bilang mga senador. You are not doing your job. At tuwang-tuwa pa kayo sa inyong papel na mga lapdog na lang kayo ng Malacanang. This creates the checks and balance provided for by the Constitution as futile, inutil ang sistema ng checks and balance kung ganyan kayo. Ang Senado has always been known as the opposition because apart from the President, siya lang ang nationally elected office na ini-elect ng buong bansa. That's why many of those who ran for President or later become part of the opposition always comes from the Senate. At alam niyan ng Malacanang. And therefore, ang ginagawa nila ngayon ay ginigiba itong Senado bilang isang institusyon. At yung mga pumapalakpak sa kasalukuyan, kayo rin bandang huli ang tatamaan yan. Eventually, the Senate will be erased and it is because of your own evil wrongdoing. Yung pagkahilig ninyo sa pera at sa maleta, yan ang magpuproduce ng demise ng ating bansa. The Constitution is clear. Ang batas ay malinaw. Si Cayetano pa rin ang Senate President. Kaya tayong lahat, patuloy tayong makilahok dito. Patuloy tayong magmasid. Patuloy tayong mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.